Hello guys! Ayan. So, madami po sa inyo yung nagko-comment, nagme-message, at nagtatanong kung may anak na po ba kayo. So, tayo Han, may anak ba tayo? Mga for babies tapos anak-anakan. Ayan. So, meron po kaming mga pets, pero since hindi po pwede, hindi pa allowed sa kanila yung mga pets, kaya na-kick out po muna sila dito sa bahay. So, mga anak-anakan lang po at saka inaanak yung meron ba. So, yun. So, mga pamangkin, gano'n. Pero yung own baby po namin, own anak po namin, wala pa po kaming anak. So, yan. So, soon. Sana magkaroon soon. Ayan. So, 2016 kasi nung kinasal kami, ganyan. Tapos, 2017, nagkasakit ka na nun, no? Oo. Tsaka, ayaw pa namin kasi dati magkaanak bago kami kinasal. So, hindi namin priority actually yung pagkakaroon ng anak kasi parang gusto muna namin na magkaroon ng sariling bahay. Siyempre, para mas maayos kumbaga. Pero, ayun, hindi naman po namin inakala na magkakasakit na siya ng 2017. So, yun. Kaya, hindi kami nakabuo. And yun po sa akin, sa case ko, kasi gusto ko talagang magkaroon sana ng anak muna bago ako mag-donate ng kidney ko. So nagpa-check up po ako ng OB, maalala mo? Nagpa-check ako ng OB dito sa amin. And after po ng ultrasound, sinabihan po ako na meron daw po akong PCOS. So, both ovaries ko po, meron po akong PCOS. Kaya siguro, hindi rin kami nakabuo during nung dialysis time nila. Ayan. Tapos siguro din sabi kasi pero hindi ako sure, pero pag dinadialysis ka daw, yun nga, mahirap makakabuntis na pag ganun nga yung case. Tapos, pero hindi naman lahat sa akin ng siguro. Tapos yun din, may erectile problem din. Sa din siguro sa factor. Tapos, ako kasi hindi ako di ba sabi kasi ng OB mo dati, pagkatapos sa'yo, papacheck din ako. Yun din, siguro tinimbang ko rin dati, kasi nung dialysis kasi, kung itutuloy namin yung tuloy-tuloy na check-up dati, kasi paalala ko, kung papatransplant ako, tapos magkakaroon kami ng baby at ipaplano namin, paano yung buhay namin, kaya ba namin yung bata na alagaan. Mga ganun, ang dami kanina cost, pero sinabi ko na lang, kung makakabuo kami, pasalamat kay Lord na laking pasalamat namin. Kung hindi naman bibigay ni Lord, okay lang din naman. Soon siguro ibibigay din. So, siguro talaga lahat may perfect timing. Yes. So, ako po na may PCOS ako, so talagang mahihirapan daw ako magbuntis. Pero may mga PCOS naman po akong kakilala at saka sa mga post na post sa mga Facebook na mga PCOS na nagbuntis. Kaya hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na syempre magkaroon din ako ng anak. Kasi isa yun sa mga pangarap ko talaga yung magkaroon kami ng anak. So, syempre, iba pa rin kasi talaga yung sarili mong anak. Yes. Yan. So, yun. So, siguro, syempre, sa dialysis din, no, yung sabi mo kanina, yung erectile problem. So, syempre naman, pagka, uunahin mo pa ba yun, di ba, kung masama naman yung pakiramdam mo. Parang mga ganun ba? So, kaya naiintindihan namin din sa mga dialysis patient, talagang na-affect din yung, yung sex life. So, affected din talaga ang sex life ng couple. Lalo na pag yung dialysis patient, syempre, alangan uunahin mo nga, sinasabi ko kanina, alangan uunahin mo pa yun kung nasa in-pain ka. So, yun. Pero okay lang din naman. Pero hindi lahat ng pasyente may dialysis. Oo. Pero ang dami din. May kasama tayo, di ba? Oo, May kasama tayo na nabuntis yung asawa niya dati. Yes, Oo, oo. yun. So, kaya hindi kami nawawalan talaga ng pag-asa na magkaroon din ng anak niya. Lalo na nung last na check-up, na sinabi din ng doktor na possible na Yes. cancer. So, talagang magkakaroon na daw. Pwede na. Pwede na. Magkaroon na. So, ako naman po, yung kaibigan kasi kaibigan ng asawa ko, yung kumare ko na din, syempre, kasi nanak namin yung
anak nila, na OB kasi siya, eh, nalaman niya na may PCOS ako, so yun, binigyan niya ako, rinisitahan din niya ako ng gamot na iinumin ko, yun, para makatulong sa akin na magbuntis. So, yun. Pero hindi pa namin pinapacheck sa kanya kasi parang ang problem lang ata sa dialysis patient is yung erectile, di ba? Erectile problem. Pero sa sperm, okay naman. Parang nabasa namin, parang sinearch namin, wala namang problem sa sperm counts and anything, di ba? So, yun. So, sana, magkaroon kami ng anak soon, very, very soon, kasi super excited na kami na magkaroon talaga ng baby. So, everything happens for a reason talaga. Siguro hindi inalaw ni Lord na magkaroon muna kami ng anak nung bagong kasal kami. Kasi, nagda-dialysis. oo, tsaka yung nagda-dialysis yung asawa ko. Kasi, baka mas lalo kaming mahirapan, hindi namin kawawa yung anak namin, hindi namin siya mabigyan ng atensyon, or hindi namin maibigay yung proper na pag-aalaga. So, this time, Baka mahirapan ka din. Kasi imagine, yun. nalagaan na ako tapos may baby pa. Siyempre, naman na papabayaan namin po yung baby namin. oo nga. Eh, ako na lang magsasakripisyo pagka. So, in that time, I know, ready naman na siguro kami na maging nanay at tatay. So, God's will nga. Parang gusto ni Lord. oo. Talagang gustong-gusto In namin His kami. time, bibigyan niya ulit kami ng anak. Ibibigay niya ulit yung hinihingi namin ng isang pangarap pa. So, unang pangarap namin, syempre, ikasal kami. Tapos, after nun, magkaroon kami ng kidney transplant kami. And this time, sana ibigay ulit ni Lord yung hinihiling natin na baby. So, yun lamang po. And I hope po nasagot namin yung tanong nyo. And may gusto ko pang sabihin, Han? So, yun lamang po for today. And thank you so much po pala sa mga thank you so much po sa mga patuloy na sumusuporta po sa amin sa mga vlogs po namin, sa mga nanonood po. So, thank you so much po sa inyo. And so, yun lamang po for today and thank you so much. Bye-bye!